sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan, tuwirang walang imposible sa lahat ng magagawa niya. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa Genesis, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matatakot ni mangangamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan. At ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abram, Yahweh, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ni Yahweh, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram at dahil dito'y hinalugdan siya ni Yahweh. Sinabi pa ni Yahweh kay Abram, ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Yahweh aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Pagdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa, maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit tinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling ng araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo'y mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang iyon at pag-alis nila roon, marami silang kayamanang madadala. Pahahabain ko ang iyong buhay at magiging mapayapa ang iyong pagkamatay. Daraan muna ang 4 na salinlahi bago sila makabalik dito, sapagkat hihintayin kong maging sukdulan ng sama ng mga Amoreyo bago ko sila parusahan at palayasin. Pagkalubog ng araw at laganap ng dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan si Yahweh kay Abram. Wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates, kasama ang lupain ng mga Sineyo, Kaniseyo at Kadmoneo. Ang mga Heteyo, Pereseyo at Repaita, gayon din ang lupain ng mga Amoreyo, Kananeo, Jersedeo at Jebuseo. Ang may pandinig ay nakarinig. Balikan natin ang talatang ito. Daraan muna ang 4 na salinlahi bago sila makabalik dito,
sapagkat hihintayin kong maging sukdulan ang sama ng mga Amoreyo bago ko sila parusahan at palayasin. Hindi kayang unawain ng taong mga nagaganap. Ngunit may Diyos Ama na nagpapaunawa sa taong gustong makaunawa. Kung minsan, nagtatanong ang tao, bakit nangyayari ito? Bakit nagaganap ang ganyan? Bakit hindi pa kumilos ang Diyos? Bakit hindi pa niya pangyarihin ang paglaya? Gayong, maraming dumudulog, maraming nananalangin, tulad ng COVID. Hanggat hindi pa dumaratalang takda ang layunin ng Ama na pagpapalaya, walang sino mang makapagsasabi sa kanyang, gawin mo na! Sapagkat, wika nga niya, ang lahat ay may takda. Kaya mapapalad kayo na sa pagkakamali ay nabago, naitama, na sa mga kasalanan ay nagsisi, nagbagong buhay, na sa kadiliman ay nagliwanag, hindi patuloy na nadimlan, sapagkat mapapalad kayo na hindi mo nasukdulan ang galit ng Ama sa mga gawang lisya at kabuktutan bago tumatal ang takdang yaon na wala ng pagbabago, na di niya na niloob na makapagbago, kundi mapapalad kayo kung naging dahilan ang inyong karamdaman upang magparamdam, magpakilala ang Ama, naging paraan ang inyong hirap sa buhay upang makalapit at kumilala kayo sa Kanya, naging dahilan at paraan ang kaguluhan ng inyong buhay upang kilalanin at hanapin niyo sa Kanya ang kapayapaan. Magalak kayo't matuwa sa pagmimithi ninyong makilala't matanggap ang Ama. Manahan siya, patototohanan niya ang lumalapit sa Kanya. Kinukupkop niya. Buhay ba ang Ama? Ang nagtitiwala sa Kanya, ibinibigay ang pagtitiwala nila. Pinakikita ang gagawin at magagawa niya. Sa kaparaan ng ibig niya at pamamaraan niyang hindi kayang paraanin at gawin ng tao, mahiwaga niyang pinakikilos ang kapangyarihan niya upang patotohanan niyang Diyos siya, totoo siya, at di tulad ng taong ang sinasabi di mapangyayari. Ang plano ay di mabubuo. Kahit ilang beses niyang gawing isipin, kung di loloobing mabuo ng Ama, walang mababalangkas na buo ang tao, maliban loobin at kanyang gustuhin na mabuo ang plano ng tao. Subalit wala ka mang plano, magpakabuti ka man, inilalagak mo ang plano sa Ama, siya mismong magpaplano sa buhay mo na maganda at mabuti, sapagkat siya'y mabuti at tunay na Ama ng kabutihan. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayo na nagsisikap at nagsusumakit na manalig at magtiwala tulad ni Abraham. Sa kanyang pananalig, sa kanyang pananampalataya, pinakita ng Ama kung sino siyang pinagtiwalaan niya, kung sino siyang pinanampalatayanan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenia hanam, nek karamenia hanam, nek karamenia hanam. Sapagkat wala ngang imposible sa Ama, ang lahat ay posible na magagawa niya. Lahat ng imposible sa tao, posibleng gagawin, magagawa niya. Nek karamenia hanam,
Nekkaramene hanam, nekkaramene hanam. Kaya't ang mga lingkod at tuwirang nagsusumakit at nagsusumikap makasunod, marami mang binabata, marami mang silang tiisin, ngunit ang mga nagpapakatapat at tunay na nagpakatapat, ang Ama ang nagbigay ng sa kanila'y karapatan at marapat na gantimpala. Buhay bang Ama? Maraming tiisin upang doon ay dalisayin ang pagtitiwala, ang pagmamahal, ang pagtitimpi. Ngunit sa kabila ng lahat, may Diyos ng pag-ibig, ng binabata nila'y may takda ang kalayaan. Tinatakda ang paglaya at kapag nakamta na nila, nagpupugay, nagpupurit, nagpaparangal sa Ama. Sino ba sa inyong walang tiisin? Sino ba sa inyong walang binabata? Sino ba sa inyong walang dinaranas? Mayroon kayo lahat, iba't iba lamang, sa iba't ibang yaan. May maganda, may mabuti, may mahirap, may magaan. Subalit, ang Ama pa rin ang kaakibat sa anumang inyong pinagbabatahan, tinitiis hanggang kayo'y palayain at nakalaya na nga. Nekkaramene hanam, nekkaramene hanam, nekkaramene hanam. Kaya't hinihingi ng pananampalataya mo, ang buhay na pagtitiwala mo, at buhay na pananalig mo, upang makita mo ang buhay na pinaniniwalaan mo at buhay na pinagtitiwalaan mo dahil nananampalataya kang magagawa sa iyo ng Diyos mo na tinatawagan mo, sinasamba, kinikilala, tinanggap, at iyong pinararangalan sa kabila ng iyong mga pagbabata, pagtitiis sa buhay. Nekkaramene hanam, nekkaramene hanam, nekkaramene hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't maliwanag din ang tinuran, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang iyon at pag alis nila roon, marami silang kayamanang madadala. Ganyan kumilos ang Ama. May sinusuong ka mang hirap, may binabata ka mang hirap, ngunit may dahilan at mayroong ibig siyang sayo'y ipakamtan. At kapag nakamit mo yaon, masasabi mong lahat pala ng hirap mo, kaginhawahan ang kapalit nito. Nekkaramene hanam, nekkaramene hanam, nekkaramene hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya pala niyang gawin kung saan ka ibig ilipat, kung saan ka niya ibig dalhin, kung saan ka niya ibig manahan, kung saan ka niya ibig tumahan. Kaya pala niyang gawin sa kabila ng iyong kahinaan, ng iyong karupukan. Kapag siyang kumilos, mayroong kang kakayahan. Nekkaramene hanam, nekkaramene hanam, nekkaramene hanam. Kaya't magtiwala ka, manalig ka sa sinasamba mong di mo nakikita. May gagawin siya sa iyo, may kakayahan siya na may bibigay sa iyo sa wala mong kaya. Makikita mo, mayroon pala. Dahil mula sa Kanya, dahil binigay niya at naging kakayanan mo'y siya. Nekkaramene hanam, nekkaramene hanam,
nek karamenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Napapakita niya sa pangitaing ibig niya na siya mismong nagwiwik at nagtuturan sa mga ginamit niya. Kaya naman hindi sila mapaniwalaan, hindi sila pagtiwalaan, sapagkat ang mga pinakikita sa kanila ay di nila nakikita. Ang pinababatid sa kanila ay di nila nababatid. Kaya naman tulad ni Noe, nang ipabatid na gumawa ka ng daungan, sapagkat babaha sa buong daigdig. Dahil siya lang ang inatasan, dahil siya lang ang pinangusapan, dahil siya lang ang pinabatiran, pinagtawanan, pinangalanang nababaliw. Yan ang tao. Ganyan ang tao. Sapagkat ganyan din ang Ama kung kumilos na walang nakakabatid, walang nakakakita, ginamit ka ba niya? Napagamit ka ba? Magalak at matuwa. Ang nabatid mo'y di man batid ng kapwa mo, ngunit ikatutuwa at ikagagalak mo kung mismo ang nagpabatid sa iyo'y ang bumuhay na totoo. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Pinag-aalab ng Ama ang pagtitiwala ng tao sa Kanya. Binubuhay niya ang pag-asa nila. Binubuksan ang unawa ng diwa nila upang sa salita niya'y makaunawa sila. Halikayo, mga inibig ko. Takda na bang mabuksan kayo? Takda na bang makadama kayo? Takda na bang tumanggap kayo? Bawat araw takda-takda sa sino mang ibig, magbibigay ang Ama na hindi pagkakaitan ang pagkakaloob niyang ikabubuti sa liwanag ng buhay, magkakaroon silang liwanag ng katotohanan. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa awit. Dapat na si Yahweh, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, subi ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay sa kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal na napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ang gunitain, ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga lipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Diyos na si Yahweh ay ang Panginoon. Siya ang Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Sa harap ni Jacob, ang pangakong ito'y kanyang pinagtibay. Para sa Israel, ang tipan na ito ay pangalawang hanggan. Sinabi ng Diyos, ang lupang kana ay ikaw ang kukuha bilang bahagi mo sa aking pangako na pinamamana. Ang panahong iyon, sila ay iilan, hindi pa marami.
kaya sa lupaing tinirahan nila ay hindi nanatili. Tulad nila noon ay taong lagalag na palipat-lipat, kung saang lupalop mga kaharian sila napapasadlak. Sino man ay hindi niya tinulutang sila ay alipinin. Ang haring magtangka na gumawa nito ay pananagutin. Ang sabi ng Diyos, di dapat apihin ang kanyang hinirang. Ang mga propetang mga lingkod niya ay hindi dapat saktan. Sa lupain nila ay mayroong tagutom na pinarating. Itong Panginoon, kung kaya magdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos na sa unahan nila ay may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Mga paan nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Patilig niya ay pinapagkwentas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Ang kinasangkapan niya ay isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Siya ay sinusunod ng mga prinsipe doon sa palasyo. Siya ang pag-asa ng mga matandang ang gaway magpayo. Sa bansang Ehipto, itong si Israel ay doon napunta. Sa lupain ng Kam, ang nunong si Jacob ay doon tumira. Ginawa ni Yahweh ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito, higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niyang doon sa Ehipto sila ay takwil. Pinabusabos at pinahirapan ng gawing alipin. Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos. Sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod. Sa bansang Ehipto ay maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Ang isang hiwaga na ginawa niya ay pinadilim sa buong lupain. Ang ginawang ito ay hindi niintindi ni hindi pinansin. Ang ilog at batis ay kanyang ginawang dugong dumadaloy. Bawang nangamatay, ang lahat ng isdang dooy lumalangoy. Napuno ng mga palakang kay rami ang buong lupain. Maging mga silid ng mahal na hari ay may palakarin. Sa utos ng Diyos ay maraming niknik ang biglang sumipot. Sa lahat ng dako kay rami ng langaw, gayon din ng lamok. Sa halip na tubig ay maraming yelo ang nagsilbing ulan. Ang kulog at kidlat ay salasalabat nilang nasaksihan. Ang mga ubasan, mga punong kahoy katulad ng igos ay kanyang nilagas, mga bunga nito'y hindi na nahinog. Isang utos lamang ay biglang dumating ang maraming balang. Langit ay nagdilim, sa dinami-dami ay hindi mabilang. Lahat ng gulayin at mga halaman sa buong lupain, sinira ang balang, mga bunga nito'y kanilang kinain. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay kanyang pinatay. Kaya sa Ehipto noon ay narubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel kanyang nilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay mga gintot pilak. Pawang nangatuwa ang mga Ehipto nang sila'y umalis, pagkat natakot na sa mga pahirap nilang tinitiis. Ang naging patnubay nila sa paglakad, kung araw ay ulap at kung gabi naman ay haliging apoy na nagliliwanag. Nang sila'y humingi niyong makakain, pugo ang nakita. At buhat sa langit sila'y binusog ng maraming mana. Sa bitak ng bato, bumukal ang tubig nang sila'y mauhaw. Pinadaloy niyang katulad ang ilog sa gitna ng ilang. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay kanyang inilabas na lugod
ng kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Ang mga hinirang ay binigyan niya ng lupang malawak. Silang nag-ani sa lupaing iyong, iba ang naghirap. Ginawa niya ito pangang tuntuni kanilang mahalin, yaong kautusan, ang utos ni Yahweh ay kanilang sundin. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan at kadakilaan. Tunay na di nakakalimot sa pangako niyang mainam. Pinaybay man ang kahirapan, nakamtan man ang paghihirap, tinis man ang lahat. Subalit nang magunita ng Ama ang pangako niya kay Abraham, dumatalang saklolo, sila'y inialis sa bayan ng Ehipto. Doon nga nagsimula ang kasaysayan nitong si Abraham hanggang kanyang mga inapot, kaapu-apuhan, na taglay ngayon na di nagbabagot na paparam ang pangako ng Ama sa tao'y nakakamtan. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karameneya hanam. Kaya nga't maliwanag ang katanungan, may binata ka ba at nagbabata ka ba? May tiniis ka ba at nagtitiis ka ba? Alalahanin mo, walang hindi makalalaya ang kaparaanan at pamamaraan kay Israel nang magtagutom ang kanyang anak na bunso na tinatawag na ito'y apo na lamang bilang Abraham na anak ni Jacob ay nagsilbing paraan at kaparaanan upang ihawon sa gutom at kagutuman. Ganyan ang Ama, may pamamaraan na kung di mo pa alam, para bagang pinahihirapan ka, para bagang pinagdurusa ka, para bagang ikaw ba ay binuhay para mahirapan na lamang. Kung misa'y magtatanong ka, ngunit kapag napakita niya na ang dahilan at kaparaanan, sasabihin mo, kay buti mo, Ama. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karameneya hanam. Sapagkat minasdan lamang pala ang pagiging matapat mo, sapagkat sinukat lamang pala ang pagiging katatagan mo, sapagkat sinubok lang pala ang paniniwala mo, at nang di ka natigatig siya ang iyong tinanggap, pinakita niyang lahat ang kanyang habag at awa, ang kanyang pag-ibig at pagkupkop, ang kanyang pagpapalaya. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karameneya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, sapagkat ang Ama ang siyang kahatulan. Kaya't dito na tayo umugnay sa ganitong gawa. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? O ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ba ng mabuti ang bawat mabuting puno? Punong kahoy? Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit magbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya makikilala ninyo sa kanila mga gawa ang mga bulaang propeta.
Kung minsan binibingi ka ng kalaban, yung sinabing maganda, pinapapangit niya sa'yo. Kung minsan binubulag ka ng kalaban, yung magandang pinakikita, pinasasama niya sa'yo. Ngunit kay palad mo, ng lahat ng masamaman ang narinig mo, pinaganda ng isip mo. Pangit man ang nakita mo, pinaganda ng mata mo, sapagkat ang amang sumasayo, magandang dulot niya at mabuti ang alay niya. Buhay bang Ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tama. Tumpak. Sapagkat totoo ang Diyos, tapat ang Diyos, dakila ang Diyos. Tama ba, anak? Buhay ba ang Diyos? No, nakatulog ka bang tahimik? Buhay ang Diyos. Masaya ba ang buhay? Kanino mo kukuhanin ang kapayapaan ng isipan? Kanino ka huhugot ng lakas? Sino magbibigay sa iyo nito? Kung tatalikdan mo, kung kakalimutan mo, kung lalayo ka, hindi ko naman po nakikita. Kaya nga, kumilala ka sa mabuting gawa niya. Magsuri ka sa mabubuting salita niya. Makinig ka sa banal na aral niya. Tumanggap ka sa puso mo. Buhay siya. Buhay bang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Salita niya ay buhay na buhay, halikayo't siya ay pakinggan. Piti mo niyong lahat sa diwa niyong taglay, mabubuhay sa inyo kalooban. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Gaano man kaganda ang plano mo para sa buhay mo, ngunit hindi maganda ang isip mo, hindi maganda ang damdamin mo, gaganda ba yung buhay mo? Kaya, mithiin mong gumanda muna ang loob mo, gumanda ang isipan mo, bumuti ang laman ng isip mo, bumuti ang loob mo, gaganda, bubuti ang buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kaya, kanino ka hihingi ng tapang para malabanan mo ang kaduwagan mo sa iyong karamdaman? Para malabanan mo ang pagkainis mo sa iyong buhay? Para malabanan mo ang iyong kaguluhan ng kaisipan? Para magngit-ngit kay wag nang umiral, kundi ikaw ay magmahal. Buhay bang Ama? Tanging sa isa lamang na di mo man masilayan, iyong mararamdaman kung sa iyong pagtitiwalaan, sa iyong puso ay mananahan, mabubuhay kanyang pagmamahal. Buhay bang Diyos? Kaya, na-stroke ka ba? Binigyan ka pang pagkakataon para mabuhay ka. Binigyan ka pang pagkakataon para gumaling ka. Binibigyan ka pang pagkakataon para makalakad ka. Binibigyan ka pang pagkakataon para makakain ka. Binibigyan ka pang pagkakataon para mabuhay ka dito sa mundong ito. Ano man ang naging pagkakataon na binigay sa iyo ng Ama, ano man ang naranasan mo sa buhay mo, nagkasakit ka, naghirap ka, nagulo buhay mo, lahat na ito na ginawa sa iyo para kumilala ka, na dinalisay ka, alalahanin mo,
Hindi mo kaya kung wala ang Diyos mo. Buhay bang Ama? Maligaya ba kayo? Masaya ba kayo? At walang taong banal, walang taong matuwid, walang taong magaling mangaral, walang taong tapat, walang taong totoo. Ang Diyos Ama lamang na magiging marapat sa buhay mo. Kung tatanggapin mo, magiging totoo ka, magiging tapat ka, matututo ka sa salita niya, sa aral niya, sa gawa niya. Buhay bang Ama? Kaya't halina kayo mga minamahal ko, pag-ibig ng Ama ay damhin ninyo. Patuloy na siya magharing totoo sa isip damdamin, mabuhay na ito. Mga minamahal, magnilay at bulay-bulay sa inyong gawa. Mga inibig nyo at mga iibigin. Ano nga kaya ito? Pinagninilayan nyo ba? Bagay ba? Pera ba? Pagkain ba? Ngunit ang Ama, di nyo iniibig. Paano na kaya kung mawala ng panlasa? Paano na kaya kung mawalan ka ng pera? Paano na kaya kung wala ka ng bagay? Wala pa rin ang Ama. Ano na buhay mo? Kaya't kung wala man pera at pagkain, mayroon ka lamang Diyos Ama na totoo. Magkakaroon ka rin ng pera at pagkain. Di ka niya pababayaan, mamatay sa gutom, mawala ng silbi ang iyong buhay. Halina nga kayo, mga minamahal, magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Ang lahat ng bagay, inyong masisilayan, kapag Ama ang siyang sa inyo'y tuwirang kinamtan. Pagkat kayo'y tunay na minamahal. Buhay bang Diyos? Kung di ka nakarating dito, mokmok dito, mokmok doon, lungkot dito, lungkot doon, di makatulog, isip sa sakit, isip sa pera, isip-isip. Meron bang nagandahan, na gumanda sa kakaisip? Wala! Ano ang dumating? Gulong, isip. Anong nakamtan? Kabaliwan. Na baka kung di napigilan, doon ka sa huhuli ng tutubi. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya nga, sino ang gamot? Sa mga palaisip, sa mga isip ng isip, na wala namang iniisip, dahil walang isip. Ang Diyos na magbibigay ng mabuting isip. Buhay bang Ama? Ang Diyos na magbibigay ng masayang puso. Ang Diyos na magbibigay ng payapang isip. Ang Diyos na papayapa sa buhay mong magulo. Ang Diyos na mag-aayos sa gusot ng iyong buhay. Ang Diyos na magbibigay sigla ng pagtitiwala sa puso mo, sa isip mo, upang kumilala, magtiwala ka sa Kanya. Buhay bang Ama? O, nakatulog ka na ba? Pag di ka pa nakatulog, ka nang bumalik bukas. Huwag ka nang bumalik bukas. Ano? Sarap matulog. Diba? Sabi mo, Panginoon, patulugin mo na ako. Bahala ka na kung anong oras mo ako gigisingin. Dahil payapa isip mo, panatagan loob mo, paghiga mo. Pagising mo, tinignan mo oras, ay Diyos ko, Panginoon, pinatulog mo na ako ng 2 oras, pero gusto ko pang matulog eh. Manalangin ka at sabihin mo, Panginoon, bahala ka ng muli. Pag natulog ako, wala na akong malay. Pag di ako nagising, bahala ka rin. Ngunit kung ako po ay kailangan mo pa, buhayin mo pa ako. Buhayin mo pa ako. Buhayin mo pa ako. Mumulat na yung mata mo. Gigising ka. Kung masama ka, baka sabi niya, di na kita gigisingin na. Buhay bang Ama?
Buhay ba ang Ama kung patuloy ka lang nagkakasala? Narinig niyo ang pagbasa sa banal na aklat, sa unang tipan, sa Genesis. Pinabayaan muna na maging sukdulan ang kasamaan ng mga sino? Tao sa lugar na yaon, sa Ehipto. At nang makita na ng Ama, mayroon na siyang pagtatanto, mayroon na siyang tinalaga na ito na, hanggang doon na lang, sinugo na si Moises. Buhay bang Ama? Oh, ba't kayo? Tanong ng tanong. May susugo rin siya. Sinisigurado niya, may susugo rin siya. May kikilos din, may tutupad din, sapagkat hindi niya pahihintulutan na tao na lamang ang mangibabaw, kundi tao rin ang lalaban. Subalit, siya na rin at siya rin ang gagamitin ay tao rin. Sinong gagamit? Si Moises, tao. Si Abraham, tao. Si Noe, tao. Si Jacob, tao. Ang Kristo'y nagkatawang tao. May ginamit bang hayop? Kung hayop kayo, di kayo gagamitin. Kaya magpakatao kayo. Magpaka-ama kayo ng tahanan. Magpaka-Diyos kayong gawa. Huwag magpaka-hayop na gawa. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat pawang katotohanan, walang ibang Diyos. Kahit bumaling ka kahit saan, na may lumikhang ibang Diyos sa lahat ng nakikita mo, na may tatawagin kang ibang Diyos dahil lilipat kang ibang Diyos, dahil kukuha ka ng ibang Diyos, isa lamang, noon, ngayon, at magpakailanman. Tingnan mo nga katabi mo, kung ibang Diyos ang sinasamba niya, hindi naunawaan yung sinabi. Sino po ba sinasamba ko? Tanungin mo sarili mo, sino ba sinasamba mo? Nasaan si Ama? Ay, magaling na, makakatulog ka na niyan. Sino ba sinasamba mo? Sino sinasamba mo? Sino sinasamba mo? Panginoon natin. Sino yon? Sino yung Panginoon mo? Sino pa? Sino pa? Ama. Aba, gagaling ka na niyan. Lalakas ka. Sino sinasamba mo? Ama. Akala ko si Apo. Hindi Walang dapat sumamba kay Kunching. Hindi nyo sasambahin si Kunching at di magpapasamba si Kunching. Sino sasambahin mo? Ama. Sino pa? Lalakas ka na rin yan. Buhay bang Ama? Ito, sigurado maganda tatanong ko siya, sagot niya. Nag-aaral din yan Kaya mapalad ka. Mapalad kayong nagsitanda na hindi nahuli ang paniniwala. Mapalad kayong nagsigulang na tumanda rin ang paniniwala sa Diyos na mahiwaga. Buhay bang Ama? Masaya ba kayo? Sino tinatawagan mo? Ay, nalaman mo na ngayon. Sino pa? Sino pa? Sino pa? Sino? Sa pamamagitan ng ano? Ng ano pa? Ng ano pa? Ng ano pa? Sa patnubay ng ano? Ng ano pa? Pag di mo nasagot yung isa
Kulang pa. Nang ano pa? Magaling ka na niyan. Buhay bang Diyos? Huwag lang pisikal na karamdaman ang mithiin yung gumaling. Kundi ang kaluluwa nyo, nabusog ba kayo? Ngunit siya'y gutom. At malakas ba kayo? Ngunit siya'y mahina. Mithiin nyo ring magsigaling ang inyong diwa. Magsilusog ang inyong mga isip. Makaramdam ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Ama. Huwag lang ang ibig nyong gumaling, ang inyong tuhod, ang inyong dibdib, ang inyong, kung alin ang inyong. Ngunit, ang isip nyo, ayaw nyong pagamot. Yung isip nyong litang, ang isip nyong lito, ang isip nyong masama, ang isip nyong magulo. Pagamot nyo yan, gagamutin yan ng Ama. Buhay bang Ama? Hindi ngayot nananampalataya ka, wika mo. Ngunit nakahiga ka kuri-kuri naman ang utak mo. Kung ano-ano laman ang isip mo, nagbabaligtaran. Parang mga bulatit uod. Ganyan na ng ganyanan. Walang maging matuwid. Bakit? Samutsari na. Yung para sa 1 taon, iniisip mo na ngayon. Yung para sa 10 araw, iniisip mo na ngayon. Yung para sa 10 taon, iniisip mo na ngayon. Isipin mo muna'y maghapon. Baka bukas, may biyaya kang mas maganda at mainam. Buhay bang Ama? May masakit ka ngayon. Iniisip mo, baka hindi gumaling. Iniisip mo, hanggang kailan kaya ito? Iniisip mo, Diyos ko, hindi ko na kaya. Bakit? Bakit gayon ang isip mo? Ang isipin mo, kaya ng Diyos mo. Kaya mo, gagaling ka dahil si Diyos na tinatawagan mo. Kung bubuhayin ka at mabubuhay ka, palalayain ka rin. Buhay bang Ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kaya't sa ibig ng Ama, umibig kayo. Sa kagustuhan niya'y gumusto kayo. Sa layunin niya ay magmithi kayo. Sa aral niya'y sumunod kayo. Sa tuntunin niya'y tumaha kayo. At makikita niyo sino siya para sa inyo at ano kayo para sa Kanya. Buhay bang Ama? Kaya lahat kayo'y tayo na, tayo na. Taas ang kamay. Mga kamay pala. Handa na ba kayo? Kamay lang ba ang tinataas nyo, pati puso nyo at isipan? Itaas nyo lahat ng kamayan. Nang manalaytay ang kanyang kapangyarihan mula utak hanggang talampakan. Manood hanggang buong kalamnan. Ang inyong damdamin na mainam, ang inyong malinis na puso at isipan ay kamtin at manahan. Purihin ay naririto, tanging alay ay pag-asa. Kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin, purihin ka Ama. Purihin, purihin ka Tuwina. Purihin, purihin ka Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Ano ba ang gusto sa iyo ng Panginoon mo? Diba, ang payapain ka niya. Kaya't ang bigkas niya at pagbati ay ano? Sumainyong kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao.
Naking mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Anong gusto? Kapayapaan, kapanatagan, pagmamahal na dapat sa inyo'y nananahan upang patuloy kayong magmithi na sa bawat araw ay maging mabuting nilalang. Sapagkat kung sumasa inyong kapayapaan, sumasa inyong kapanatagan, wala kayong masamang isipan, wala kayong masamang kalooban. Lahat ay inyong magagawa na mabuti't bukal sa inyong puso kung tunay na taglay nyo'y mabuti ito pawa. Kaya't patuloy kayong magmimiting mag-aalay sa Ama ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kung tunay ang iyong pandama at nararamdaman mo mahal ka ng Ama, ikaw kaya ay mababalisa. Yamang alam mo, kasama mo siya. Ikaw kaya'y mag-aalala. Yamang batid mo, may gagawin at magagawa siya. Kaya sa oras na ito, kung di mo ito nararamdaman, humingi ka ng pandama. Humingi kang mabuhay sa iyo ang pandamang mabuti, ang masayang pag-iisip at damdamin, ang mabuting loob at kaisipan, ang malilinis na pagnanasa, huwag ang maruming pag-iimbot sa di dapat at di nararapat upang patuloy kang makaramdam buhay ang Diyos mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa pangalang Heso Kristo na taglay mo at tumatawag kang totoo sa pangalan mo, Jesus. Nananalig ako sa iyo, di bagat wika mo ito. Kung magkagayon at totoong nananalig ka, pagkatapos mo sinambit yaon, mararamdaman mo ng pagkilo sa iyo, napaparam na yung gunitang masama sa iyo, napaparam na yung mga isip na di maganda, at ang pumapasok na yung magaganda at mabubuti, sapagkat sinaklolohan ka na ng iyong Panginoon, na sinabi mong sa pangalan mo, Jesus, nananalig ako. Kaya't dahil buhay ang paniniwala mo, dahil buhay ang pananalig mo, pinatotohanan, buhay ang tinawagan mo sa pangalang Jesus. Ang Ama na buhay, nabuhayin mo marapat sa puso mo. Ang Ama na buhay, natanggapin mo ang Espiritong buhay sa iyo upang patuloy mong makilala, tama nga bang buhay siya? At mapatutuhanan mong buhay nga pala at maalay mo ang purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. At ano pa ba ang bilin? Ibigin mo ang iyong kapwa. Nang maalala mo ang Diyos mo na mapagmahal sa lahat ng kapwa mo at maging sa iyo, di nga ba't masasabi mo sa sarili mo, o nga no, at nagagalit ako kay Pedro, kay Juan, kay Petra. Paano kung minamahal yung kung galit na galit ako? Kaya matatapos na ang galit mo at ang nabubuhay na pag-ibig ng Ama
na binuhay niya na sa puso mo, kaya't nang mabuhay ito, na patutuhanan mong kasarap palang magmahal, at patuloy mo nang mibitin ito at mananahan sa iyo'y pag-ibig, at patuloy kang iibig, nang patuloy ka ring ibigin ng kapwa mo. Sapagkat natuto kang nagmahal ng totoo, na yun ang ibig ng Ama sa iyo, na mahal lahat ng tao, kaya't nang nagmahalan kayo, naramdaman nyo kapwa ang pag-ibig niya, at napatotohanang totoo pala kung magmahal ay totoo. Kaya't patuloy kayong makapag-aalay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya, kaya sa inyong lahat, huminga kayong malalim. Sino ang naramdaman nyo sa paghinga nyo? Si Juan, na kinagagalitan nyo? O ang Ama, na umiibig sa inyo? Hingang malalim! Oh, sino ang nagbigay ng hininga? Si Petra, na kinaiinisan nyo? O ang Amang nagmamahal kapwa sa inyo? Hingang malalim. Sino nagpapatibok ng puso mo? Ang pusa na iniinis ka? O ang Diyos na kung wala siya'y walang puso kang titibok para mabuhay ka? Pag nilayan mo lahat ngayon ito, sa isang halimbawa lamang bilang pagninilay mo, na kung natatanto mo at masusuri mo, lahat ng hininga mo, na pinagbuntong hininga mo, tatapusin ng Ama. Ang ibibigay niya na ay maginhawang paghinga. Buhay bang Ama? Kaya't magmimithi kang araw-araw ay sa Kanya'y mag-alay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Humingang malalim muli at sabihin mo, Panginoon, salamat sa aking hininga na ibinibigay mo. Salamat sa aking katawan na inuugnayan mo pa ng buhay. Salamat sa aking mga pananaw, sa aking mga mata. Nakikita ko pa ang kaharap ko at lahat ng nasa gilid ko. Nawa, wala man akong mata sa likod, makita ko rin ang lahat ng mabubuti na harap at talikod, sa gilid at anuman, paano man akong umikot, mabatid kong ikaw ang kabutihan. Parang walang sumusunod. Panginoon, pauwiin mo po ako na malaya na. Amen! Kaya sa inyong lahat, sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kung ano yung pinalaya sa inyo at iniibig nyo at ginugustong makalaya at anong paglaya ang gusto ninyo, alam nyo na yan. Kaya sa inyong pananampalataya, matatamo nyo ang katapatan, gawin nyo. Pagpalain kayo. Ayun na, mamahal. Wala nang pipila, may aalis ay, may